Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan Makabayan. At sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Komentuhan po natin mga kababayan ang nilabas po ng SWS na satisfaction rating ng Vice President na siya po ang napakataas po na nakakuha ng satisfaction rating. Daig na daig pa po kung sino pa yung presidente na nasa kanya lahat ang kapangyarihan at pati po kontrol ng pera ng Pilipinas ay siya pang lagapak dahil nga po sa pinagagawa sa ating bansa na puro katarantaduhan at kawalang hiyaan di umano. Ito po mga kababayan, komentuhan po natin ang satisfaction po ng Vice President. At isunod po natin yung tinatawag na bangag at bongit na kanyang ate. Pakinggan po natin, panoorin. Kung record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Bongbong Marcos, si VP Sara ang may pinakamataas. Sa kabila yan ang kinahaharap niyang impeachment. Narito ang Express Report. Sa usapin ng net satisfaction rating, si Vice President Sara Duterte pa rin ang nangunguna dyan kung ikukumpara sa mga pinakamataas na opisyal ng bansa. Base sa survey ng social weather stations noong March 24 to 31, 54% ng mga Pinoy ang kontento sa performance ng bise, habang 25% ang hindi. Katumbas yan ng positive 29 na net satisfaction rating. 1% ang itinaas ni VP Sara sa kanyang net satisfaction kumpara noong November 2025. Ayon sa SWS, tumaas ang bise sa Metro Manila at kilalang baluarte ng mga Duterte na Mindanao. Pero bumaba rin ang score niya sa Visayas at Balance, Luzon. Isinagawa ang survey sa kasagsagan ng impeachment proceedings kay VP Sara kung saan natukoy ng House Committee on Justice na may sapat na basihan ang reklamo laban sa bise. Sumunod kay VP Sara si dating Senate President Tito Soto na may positive 15 net satisfaction. Nabawasan siya ng 1 punto kumpara noong Nobyembre. 1 puntos din ang ibinaba ni House Speaker Bogie D na may positive 4 net satisfaction. Steady naman sa positive 9 na net satisfaction si Chief Justice Alexander Gismundo. Nauna nang inilabas ng SWS ang rating si Pangulong Bongbong Marcos. Mas kumaunti ang mga Pinoy na kontento sa kanyang pamumuno. Sumadsad siya sa pinakamababa niyang net satisfaction rating na negative 15. Yan po mga kababayan, kahit ano pong pilit ang pagpapabagsak nila sa Vice President at kung ano-ano pong paninira, ay ang tiwala ng Pilipino ay nasa Vice President pa rin ang majority. Ito pa po, pakinggan pa po natin itong isang survey na nilabas po ng isang istasyon. Ito naman po ipaliwanag nila sa survey po kay Bongit na tinatawag ng bangag ng kanyang ate, mga kababayan. Samantala, Ito po. Mas maganda po rito. Kompleto po yung kay bangag na tinatawag ng kanyang ate. sumadsad ang net satisfaction natin or net rating ni Pangulong Ferdinand Marcos sa halos lahat ng pangunahing lugar sa bansa. Batay ito sa resulta ng survey ng Social Weather Stations of SWS nitong Marso. Hanggang nitong March 2026, ang net satisfaction rating ng Pangulo sa Visayas ay poor negative 15. Sa Metro Manila, negative 31 at sa Mindanao ay nasa negative 40. Ang kanya lang positibong marka ay sa Balance Luzon na positive 2. Noong November 2025, bagsak sa lahat ng lugar ang net satisfaction ni PBBM. Bukod dito, sadsad din ang kanyang rating kapwa sa rural at urban areas. Ang net satisfaction rating ng Pangulo ay bumaba ng 18 points mula sa neutral positive 9 sa pagiging neutral negative 9 sa rural areas o mga lalawigan, habang 6 points mula sa poor negative 14 sa poor negative 20 sa urban areas. Sumadsad rin ang net satisfaction ni Pangulong Marcos kapwa sa mga kalalakihan at kababaihan. Sa mga kababaihan mula sa negative 6 ay naging 15 na ito at sa mga kalalakihan naman mula sa net 0 ay naging negative 16. Nakita niyo po mga tambay? Kompleto po ang survey, Luzon, Visaya, Mindanao. Lagapak. Pati po mga kababaihan at mga kalalakihan, ang survey po, lagapak. Di po ba? Ganun po talaga pagkapakapalan na lang po ng muka.
pagka po makapal ang mukha ng isang pangulo, dahil po sa laki po ng pakinabang na po ang hinahangad, hindi na po serbisyo. Kasi po, grabe, saan ka nakakita presidente? Puro survey na nga, survey na nga. Yung survey na yan, pumapabor pa sa kanila yan, di umano. Pero hindi na rin yata nakatiis ang survey. Naglabas na rin yata ng lagapak. Hindi po ba? Sino po ba naman pangulo ang tataas ang survey pagka ang ginagawa po sa pera ng taong bayan ay ganito? At pilit po nilang pinagtatakpan ang investigasyon. Pakinggan po natin, panoorin ito. Kung ano ginagawa sa pera natin. Go ahead. Nitong Huwebes, nakapanayam ko si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Burontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng male-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention na masama. Para lang po sa pamilya namin. Hindi ka na gulat na, Diyos ko, grabe, mali-maletang pera. Hindi naman po kami nagulat mo. Si Kong Saldi po is contractor po, ma'am. Pero pagkakalam namin parang nagpopondo po siya ng mga project. At first, ma'am, wala kaming idea talaga, ma'am. Ako, ma'am, ang iniisip ko, mayaman si boss eh. Marami siyang pera, marami siyang business po. So, lumabas po yung flood control issue na doon po namin napagtanto talaga na yung mga perang bulto-bulto po na tumarating doon at lumalak. Galing po pala sa masama. Nang tanungin ko uli si Belnard tungkol sa mga maleta, Kay Presidente, magkano dineliver nyo, sabi mo? Hindi ko specific yung kung magkano ba sa 5 maleta po. To support yung sinabi ni Sargento po yung pagdadala nila sa Ilocos. Sabi kasi ma'am yung nagdala nung papunta sa Delta Beach, dala-dala namin yung 5 maleta. Sinakay namin sa Lexus na bulletproof. Yung po yung dinala nila sa Ilocos. Yung nagdala ka sa bahay ni Pangulong Marcos, bahay nga ba niya, pinagdalhan nyo? Sa tabi po siya ng lake. Hindi ito yung Malacanang of the North, sa may Paway Lake. Yes po. pero ang kanilang mga paratang at pahayag inalmahan ng Malacanang. Lousy script. Hindi pang award-winning. Alam mo na may kasinungalingan. Yan po mga kabayan. Lalabas naman po ang katotohanan. Pagka po naumpisahan na ang Blue Ribbon Committee, ang investigasyon po sa Blue Ribbon Committee. Lalabas naman po yan. Yan po. Paano po hindi lalagapak ang survey ng Pangulo ng Pilipinas? Yan po grabe po yan. Kung mag-deliver daw po yung mga Marines, ang mga ex-Marine ay 3 beses sa isang linggo. Excuse me po. Nagdi-deliver sila. Mga kababayan, malapit sa Malacanang at doon daw sa mismong residence sa probinsya sa Ilocos Norte. Tataas ba survey? Sige nga, naghihirap tayo. Ang bansa lugmok sa kahirapan. Siya ang commander-in-chief. Kontrolado niya lahat ang pera ng bansa. Pati inutang at napakarami niya pang issue. Meron pang ginto. Siba sa Central Bank. Meron pang GAA. At meron pang PhilHealth issue.
Meron pa mga kabangkohan natin, di ba? PDIC, GSIS, SSS. Napakarami pong issue pagdating po sa korupsyon ang administrasyon po na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kaya nga po yung survey, mga kababayan, kahit ano gawin po nila, hindi na po naniniwala ang taong bayan sa kanila. Kaya nga po kahit ano po paninira ang ginagawa nila sa Vice President, inaaraw-araw po nila ang paninira at talagang pinababagsak, demolition job, gamit po ang malalaking mainstream media na talagang hinuhusgahan na po nila dahil kailangan bumagsak para pati po ang malalaking mainstream media na tumatanggap ng maleta ay mapagtakpan ang kanilang kasalanan. Kailangan pabagsakin ng Vice President. Hindi po ba? Pero hindi po kasi kayang gaguhin at gawing bobo at tanga ang mga Pilipino. Hindi po ba? Kahit sa survey nila, lagapak sila. Samantalang sila, nasa kanilang kapangyarihan at pera, bakit hindi nila maipataas ang survey nila? Bakit? Dahil napakahirap mong iangat ang isang liderato, ang isang pangulo sa survey. Nakitang-kita po ng buong Pilipinas, buong Pilipino, labas man o labas na may Pilipino, ang nangyayari sa ating bansa. Nabudol na nga lang tayo dahil sa ganitong klaseng paglilingkod nila. Isa pong malaking pambubudol sa mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya kailangan po mag-ingat, doble ingat po ang Vice President dahil po ang Vice President po ang nakikita po natin na pag-asa para po sa ating bansa at mapanagot ang dapat managot ang mga magnanakaw, mga ulupong. Ito pong nagsabuatan na parang mga sindikato sa ating bansa. Talagang given na po yan. Talagang hindi na po mawawala ang mataas at laging nangungunang survey ng Vice President. Lalong-lalo pa ngayon, hindi na po nila hawak ang Senado. First time in the history, hindi po kontrolado ang Senado ng executive. Kaya po, pag hindi po nila napabagsak ang liderato ni Alan Peter Cayetano, mabubunyag na po ang tunay na sindikato leader nito. Hindi po ba? At maririnig na po natin magsalita si Saldico by Zoom. At pati po ang mga ex-marine, maririnig na po natin magsalita sa Senado. Mga kababayan, malapit na po next week. Maraming salamat po sa ating Vice President at ingat-ingat po kayo Vice President dahil kayo po talaga ang tunay na leader ng bansa. Talagang ang approval at satisfaction ay hindi po yan mababago dahil ang Pilipino po ay hindi po tanga at bobo. Alam ng Pilipino kung sino talaga ang merong malasakit, tapang at pagmamahal sa Pilipino at sa bansa. Maraming salamat po Vice President at ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga gusto po natin Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At patuloy po nagsusubscribe. Maraming salamat po sa inyo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po. At shoutout po sa inyo. Excuse me po. At thank you rin po at shoutout po kay Eric Hercio from Canada. Kay Jim Aris from United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan. Ani Jo, ay Norma Garcia, Mary Natividad Brigden from Netherlands, Gay at Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, Melchorita Espinosa, from nabanggit na po natin from Orlando, Florida, USA. Arthur Estraniero from USA. Randy Crispino from Pasig. Mika Ligaspi. Tessie Mantilla from Kuwait. Frank Zamora from California, USA. Romulo Divinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po mga kabayan at tis-tis lang po kayo at ingat-ingat po kayo lalo-lalo po sa inyo pumapagawa. At God bless po sa inyo lahat. Thank you po mga kabayan. Ingat-ingat po tayo at samahan po natin ang pagtitiis. Maraming salamat po. Bye-bye.